Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Mitanyag og 2 million pesos nga reward ang Davao City Government sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon kabahin sa mga suspetsado sa pagpabomba sa syudad ni adtong Lunes. Sobra 300 ka tawo na ang apektado sa pag-igo sa bagyong Odette sa nasod. Sa ika-12 nga adlaw sa krisis sa Zamboanga City, mibalik na ang trabaho sa mga buhatan sa gobyerno gawas sa conflict zone. Og mimaayo na ang kahimtang sa panglawas ni Cardinal Vidal human na mild stroke ni adtong Martes. Atong kutloon ang ulahing pangitabo sa Zamboanga City pinaagi sa atong correspondent nga si Liza Hoxon. Liza? Yes, Menchu, ganap nang bumabalik sa normal ang sitwasyon dito sa Zamboanga City, no? Kung saan nasasabi natin na around 90% ng ating mga business establishments ay patuloy nang nag-ooperate. Halos lahat ng ating business establishments dito sa Mayor Haldon ay bukas na at tumatanggap na ng mga customers. Bagamat ang malalaking establishmento, doon naman nasa malapit sa may bandang City Hall, ay patuloy pa rin nakasara. Ito yung mga malalaking shopping centers at department stores, no, na nasa gilid lamang ng City Hall, kung saan ang hindi pa rin tayo makapasok doon dahil nakakordon pa ang mga area surrounding City Hall, no, dahil meron pa ring danger sa nasabing lugar, no. May traffic na rin sa ilang busy intersections dito, pero nagiging normal na rin ang takbo ng traffic dito sa lungsod ng Zamboanga, no. And dahil dumadalang na nga o halos wala nang marinig na putok dun sa ating mga affected areas, ang nagiging pinagtutuunan ng pansin ngayon ay ang ating mga evacuees sa ating mga different evacuation centers dito sa lungsod ng Zamboanga, kung saan karamihan ay nasa Joaquin Enriquez Sports Complex, no. Just to give you an update, meron na tayo doong 71,265 individuals, no, o 11,988 families housed doon sa ating Joaquin Enriquez Sports Complex, no. Iba pa yung mga evacuees na nandun sa iba't ibang evacuation centers dito, no, sa lungsod ng Zamboanga, kung saan meron na tayong 77 evacuation centers apart from yung Joaquin Enriquez Sports Complex, no. At ang mga evacuation centers na yan ay housing 34,550 evacuees or 9,342 families. Kung ating ikukumpara dun sa Joaquin Enriquez Memorial Complex, no, makikita natin na mas marami pa rin ang mga evacuees na nandoon sa Joaquin Enriquez Sports Complex, kung saan talaga nakatuon ang pansin ng DSWD at ilang ahensya o opisina ng gobyerno nasyonal at dito, no. Patuloy pa rin ang trabaho dun sa ating sangguniang panglunsod, kung saan sila dumatanggap ng donasyon mula sa ilang private individuals at private organizations, no. At just to give you an idea kung gaano kalaki rin ang responsibilidad ng ating lokal na gobyerno, no. Naabutan natin kanina yung ating coordinator doon na naghahanda ng pagkain para sa ating mga kapulisan at mga sundalo, no, at ilang mga volunteers, ilang mga kawani ng gobyerno sangkot dito sa pag-serve dito sa ating mga evacuees, and they are currently serving 4,000 individuals dito sa field, no, na nagtatrabaho. This is of course apart from yung mga evacuees na siniserve nila sa ating mga evacuation centers, no. Actually, just to give you also an idea dun sa extent talaga ng damage, no, kung saan mismo ang DSWD Secretary Dinky Soliman described as humanitarian crisis, no, dahil sa dami na rin po ng evacuees na naapektuhan. Meron tayong mga around more than 30 private homes, no, na naging evacuation centers na rin, at mga ilang elementary schools, no, na kung saan doon talaga ang evacuees numbering up to 1,000, no. At ito po ay mga evacuation centers na malayo na po dito sa pinangyayarihan ngayon dun sa mga affected
areas. This is outside the 7-kilometer radius, no, around 20 kilometers away from the city, mga evacuation centers. Meanwhile, Menchu, naabutan natin din kanina, no, ang ating Department of Education Secretary, Brother Armin Luistro at ilang kawani ng gobyerno na nagpulong-pulong dito sa Sangguniang Panglunsod upang pag-usapan kung kailan magsa-start na naman ang klase dito sa Zamboanga City. Alright, thank you. Mamaya malalaman natin, yes. Okay, Yes, Liza, you mentioned medyo siksikan dyan sa mga evacuation centers natin, ano? Yes. Kamusta ang kalagayan ng mga evacuees health-wise, and also do they have enough of the basic supplies? They have enough of the basic supplies, Menchu, no? Ang problema lang ay medyo, yun na, hindi natin maiwasan. Kanina nakita natin na medyo ang haba-haba ng pila at medyo nagkakagulo sa pagkuha ng pagkain, no? Dahil bagamat enough ang supplies, maraming nagpapadala tulong galing sa gobyerno at ilang pribadong sektor na rin, yung distribution ang nagkakaroon tayo ng problema, no? Dahil na rin po sa dami, medyo hindi nagkakaroon ng kaayusan ang pag-distribute ng pagkain at nagiging problema na rin yung sanitation. Yes. Sa gilid po ng Joaquin Enriquez Memorial Center kung saan medyo hindi na maganda yung amoy na masasabi natin habang sa mga dumadaan na motorista dito sa area na to, Menchu. Alright, thank you very much, Liza Hoxon. Hopefully, ma-resolve kaagad yung sitwasyon dyan sa Zamboanga City para makauwi na rin ang ating mga evacuees. Thank you very much, Liza Hoxon, reporting live gikan Zamboanga City. Extended hangtod karong adlaw ang negosasyon tali sa gobyerno ug sa MILF alang sa mga nahabiling annexes sa Bangsamoro Framework Agreement. Kini tungod kay wala pa magkauyon ang mga habig sa gobyerno ug MILF. Gipaningkamutan sa gobyerno ug MILF nga mahapsay na ang duha ka labing importante nga probisyon sa Bangsamoro Framework Agreement. Padayong gihisgutan sa marathon talks nga nagsugod ni atong September 10 ang power sharing ug normalization annexes alang sa Bangsamoro Framework Agreement. So we'll definitely have to come again and work on the normalization annex. Sa among pagbalik, gihatagan na lang ug hangtod sa tapos karong bulana ang mga illegal vendors sa Baguio City Public Market. Atangi ang detalye. Ani ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giduso sa mga kaalyado ni Cebu City Mayor Michael Rama sa konseho nga wag tangon ang pagdili sa pagbaligya sa mga luna sa South Road Properties kung walay pagtugot sa konseho. Sa Sunstar Superbalita, nadakpan na human sa 3 ka bulan ang tawo nga gipasangin lang nangawat sa mga concessionaires sa usa ka shopping mall sa Talisay City, Cebu. Sa Cebu Daily News ug sa Freeman, gihunong una ang tanang dula sa Junior Division Basketball Tournament sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun CESAFI. Hinay-hinay nang mimaayo ang panglawas ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sulod sa tambalanan sa Sugbo. Kini human siya nakasinati og mild stroke ni adtong Martes. Si Justin Vestil adunay update. Justin. Yes, Petro, gibutyag ni Cebu Archbishop Jose Palma nga nag-anam-anam na og kamaayo ang kondisyon ni Cardinal Vidal samtang anaa sulod sa Perpetual Soccer Hospital. Gipasalig ni Palma nga luwas na kini gikan sa kakuyaw. Si Vidal nakasinati og transient ischemic attack kon mini stroke. Mato di Palma medyo yungit ang sinultian ni Vidal samtang ang naong niini medyo nahiwi tungod sa stroke. Apan gituohang makarecover kini. Gihimakak ni Archbishop Palma nga tungod sa pagkaon ng hinungdan sa stroke ni Vidal. Giklaro sad ni Palma nga nagbantay sa iyang pagkaon si Cardinal Vidal o gani gigiyahan pa sa personal nurse alang sa diet niini. Nanawagan si Palma sa publiko nga mag-ampo alang sa dinayang pagkaayo ni Vidal. Ang 82 anyos na si Vidal nasulod sa ospital sukad ni adtong Martes. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil, reporting gikan Cebu City. Gireklamo sa mga barangay kapitan sa lalawigan sa Leyte ang kuhaong gahin gikan sa SK Fund sa matag barangay aron gamiton sa barangay elections karong Oktubre. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, nagtapok hangtod karon sa lungsod sa Palo ang kapin 2,000 ka barangay officials gikan sa kapin 1,000 ka barangay sa probinsya sa Leyte. Mitambong sila sa Liga ng mga Barangay Provincial Convention na nagtuki sa
pagpahigayon sa barangay election karon October. Wala kalikaying nga gireklamo sa mga barangay officials sa ang COMELEC Resolution number 9739 nga nagmando sa mga local government units paggahin og 10,000 pesos matag clustered precinct agud aron idugang sa appropriation sa commission. Ang kwarta kuhaon gikan sa general fund sa mga barangay nga naka-reserve ng daan alang sa sangguniang kabataan. Matud ni Association of Barangay Captain Leyte Chapter President Margarita Cari, dili tanang barangay makaghatag sa gahintungod kay dunay barangay nga daghan og cluster percent. Gitumpok gihapon ni Cari ang iyang dapit sa Baybay City, din ang ubang barangay adunay unom ka clustered percent. Ang gipagayong pondo sa COMELEC mao gamiton alang sa pagbayad sa gastuhanan sa Board of Election Tellers. Atal sa convention, gipahinumduman usab ni COMELEC Regional Director Attorney Nick Mandros kadtong managan sa eleksyon sa pagsunod sa election laws. Gipatayag usab ni Attorney Pio Dargante sa Office of the Ombudsman Eastern Visayas Regional Office nga musa ka ang gidaghanon nga kaso masang at batok sa barangay officials sa dili pa ang pinilaan. Apan matod ni Dargantes, kadaghan sa mga kaso dili mo lang sa korte tungod kay sagad ni ini politically motivated. Menchu. Daghang salamat atong correspondent sa Tacloban City, Wilmark Amazona. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nadakpan sa kapulisan sa Manila ang igsuon sa ikaunom nga most wanted sa Zamboanga del Sur. Ang mga detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, duha ka adlaw ang gihatag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa kapulisan aron madakpan ang mga giingong responsable sa mga pagputo sa duha ka sinihan sa syudad. Sa bandera Mindanao, gibutyag ni Presidente Aquino nga dili magduha-duha ang gobyerno nga batukan ang mga puwersa sa Moro National Liberation Front. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, nasakmit gikan sa usa ka babaeng bisita ang 23 ka mga pakete sa giingong shabu sa Misamis Oriental Provincial Jail. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, napatay sa usa ka sniper sa Moro National Liberation Front ang usa ka sundalo kagahapon sa padayong kagubot sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, gikwestiyon karon ang paggamit og LED lamps alang sa mga suga sa kadalanan sa Surigao City. Og sa Mindanao Daily Davao, nagkasabot ang Bangsamoro Development Agency ug ang Community and Family Services International nga mohatag og hinabang sa mga Bangsamoro communities sa Mindanao. Sports News uban ni Jun Tariman. Mag-ilog ugma sa hapon ang De La Salle Green Archers o FEU Tamaraos alang sa number 2 spot sa Final 4 sa UAAP Men's Basketball. Ang duha ka teams pulos adunay 10-4 win-loss record. Ang budog sa playoff adunay twice to beat advantage. Naguna sa standing ang National University samtang nakasulod sa katapusang slot ang UST Tigers. Sa UAAP Women's Beach Volleyball, kampiyon ang Adamson University dihang ilang gipili sulod sa 3 sets ang UST. Bubalik og saka sa ring ang 2012 Fighter of the Year Nonito Donaire isip kabahin sa triple hitter bout sa Texas karong November 9. Ikasangka ni Donaire ang American boxer Vic Darcinian sulod sa 10-round featherweight fight. Mao kining unang away ni Donaire sugod sa iyang kapilihan niadtong Abril sa mga kamot ni Guillermo Rigondo. Jun Tariman, Solar News. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sa ninyong i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug happy weekend.